Magandang araw mga kaibigan. Nakaupo na po ang 47th President ng United States of America, si President Donald Trump. At pag-usapan natin ngayon yung kanyang kampanya War on Drugs. At i-relate natin dito sa War on Drugs panahon ni PRRD. Grabe, parehas sila talaga ng style. Galit. Dito mo makikita itong mga actions ni President Trump ngayon, na galit siya sa mga drug cartels, drug lords. Parehas sila ng style ni PRRD. Kaya pala magkaibigan yung dalawa. Okay? Sa unang araw ng kanyang pag-upo, marami siyang pinirmahan ng mga executive orders. Ang isa sa mga executive orders ay yung pag-designate na foreign terrorist organization ang mga drug cartels na nag-ooperate sa Amerika. So kung ma-designate na foreign terrorist organization, delikado. Pwedeng gamitin ang military action. Pwedeng gamitin ang US military to strike on these drug cartels na ma-designate na foreign terrorist organization. Ganyan kagrabe ang drug war campaign ni President Trump ngayon. Dito sa The New York Times, pinag-usapan niya dito. Ang title is, How Trump's Plan to Label Some Drug Cartels Terrorist Would Work. Okay. So, mayroong dalawang sa executive order. Okay. In the executive order he issued on Monday, Mr. Trump named two gangs in particular that operate inside the United States. Okay, pakinggan nyo dalawang gang o syndicate. Number one, the Venezuelan Tren de Aragua. Number two, El Salvadoran MS-13. Yan yung dalawang drug cartels na nag-ooperate sa Amerika. Okay. Merong batas sa Amerika na tinatawag na International Emergency Economic Powers Act. The US government could take additional steps to disrupt the financial network of the gangs. Yung MS-13, yung El Salvadoran MS-13, has been active in the US for decades. Matagal na silang nag-ooperate sa Amerika. Yung Venezuelan Tren de Aragua has had a growing presence in the country in recent years. So, bata-bata pa ito. Coinciding with the influx of Venezuelans coming to the United States for refugees. May napanood akong video ni President Trump na habang pinipirma niya itong executive order, sabi niya, around estimated 300,000 Americans are being victimized by these drug cartels. Kaya hindi natin sila pababayaan na mamamayagpag. Dapat putulin natin ang kanilang operasyon, sabi niya. So it's not just hundreds ang nabibiktima, but hundreds of thousands. 300,000 more or less ang estimate. Kaya galit siya sa droga, paggamit ng droga. Kaya pareha sila ni PRRD. Okay, ganito ang mangyari. It is up to the State Department to decide which organization to tag as foreign terrorist organization. So yung dalawa na yon, yung sa El Salvadoran MS-13 at sa Venezuelan Tren de Aragua, binigyan ng how many days? 14 days for the Department of State to make a recommendation. Sino sa dalawa ang malagyan ng label na foreign terrorist organization? Once na na-designate na ako, delikado. Okay, nung first term ni President Trump, nung una siya nagpresidente, may ganitong move na siya na yung mga drug cartel sa
Mexico, nag-operate sa Mexico is talagang pupuntiryahin na siya. Kaya lang, ang Mexican government nakiusap na makikipagtulungan sila sa Trump administration. Yung una, para supilin ang drug cartels. So, pumayag naman ang Trump administration. So, ngayon, second Trump administration, umaalma na ang Mexico. Sabi nila, they will try to defend their sovereignty. So, makikita nyo talaga kung gaano kaseryoso si President Trump sa kanyang kampanya laban sa droga. Dito mo makita may kamay na bakal. Yung pag-designate na foreign terrorist organization itong mga drug cartels, dalawa yan, yung sa legal, pwedeng kasuhan ng grabe, financial, yung gagamitin yung mga batas ng Amerika para makripel yung financial operations nila. At yun nga, yung pangatlo, yung pwedeng gamitin ang US Armed Forces to strike them kung kahit nasaan sila. So, makikita mo dito, may ngipin itong administration ni Trump, may ngipin, may kamay na bakal laban sa droga na kaparehas noon ni PRRD. Sad to say, nakakalungkot, ngayon, administrasyon ng Marcos Jr. masyadong malambot, mabait. Ang kanilang focus is more on rehab. Well, okay naman yun. Mabait ka lang. Ang end result, nakakalungkot dahil bumabalik na ang kalakaran ng droga. Bumabalik na ang mga krimen sa mga kalsada dahil sa problema sa droga. Okay? So, good luck, Mr. President Donald Trump sa iyong kampanya laban sa droga. Again, mga kaibigan, gusto ulit ko kayong pasalamatan sa inyong panunod sa ating channel dahil yung income natin sa channel dahil sa inyong panunod, nakakatulong tayo sa mga nangangailangan na Talaan-Dig Tribe sa Bukidnon. Nagpapatayo tayo ngayon ng mga pabahay dahil tumutulo ng kanilang mga yero, kailangan i-repair ang kanilang mga bahay. Yung iba talagang magpapatayo na ng bagong bahay dahil sobrang sira na yung bahay. So, nakakapagbigay tayo ng 10 yero kada pamilya at saka 10 kilong assorted nails. At yun, dumarami na ang pamilyang natutulungan natin dahil sa inyong suporta sa channel nito. Panoorin nyo ang video na ito. Ano ni ang balay pod niya nagkuan na gyud taya na kaayo ang atop o nanginahanglan siya og tabang ngud sa kalisod sa ilang pagpuyo wala gid sila ikapalit og yero. So ano ni ang gawas nga bayin sa ilang balay. Ayo. Naitaw. Sunod ko ha. Dito kog balay. Muna ni inyong balay. Ay, tulo naman na yun. Ang buslot-buslot naman. Oo. Saan naman kaayo? Doon na marag mga bituon nga makita kunin yung kusina lugar naggatuluan na lagi ba tanawa ba nalumpag na manggani tanawa ano na siya nalumpag na ang gani ang dingding mura nagnahanay kuan wala na sa ampal gyud na sa ampal lugar ayom bra oo ay nga buslot naman gyud. So karon matagaan ka og yero kay kita naman gyud ang imong balay nga guba na gyud siya. Unsa man imong maistorya? Pasalamat gid ko
ko na sa Ginoo nga matubag among mga pag-ampo nga mailisan among balay. Then salamat po sa kuan nagtan-aw sa YouTube nga maluoy sa mua aron nga matabangan mi matubag among mga pag-ampo. Yun nga. Salamat gid kaayo, nagpasalamat gid ko sa Ginoo sa nagkuan sa YouTube. Unya unta nga dagan pa nga inyong matabangan nga pareha sa mua nga nanginahanglan. Ana ra. Sige.